Ko sa inyo itong isang balita. Halatang halata eh. Sinabi ko na yan kahapon na ang magiging script ng Malacanang, script ng Malacanang ganito. Palasyo, oo. Sa paggulong ng investigasyon. Ito ang kanilang ito yung kanilang talagang script. Oh, nilagnag nila si Bongbong, ay nilaglag ito haka-haka ko lang to, malamang mali. Pero haka-haka ko lang to. Inilaglag nila si Bongbong nung eleksyon. Kung totoong may control sila sa COMELEC, nilaglag nila ng eleksyon kasi gagamitin nila na papakulong nila ngayong flood control dahil nga nagpa-ICI, nag-iimbestiga Senado at saka ang Kongreso tapos may ICI. Okay? So ilalaglag nila si Bong Revilla tapos hindi sila masisisi ng tao. Bakit? Kaalyado nila. Kaalyado namin yan eh. Kandidato namin yan eh. Ikinampanya pa nga ni Pangulo yan eh. Yun na nga. Putang inamantakin mo. Ikinampanya ni Bongbong. Tapos magnanakaw pala kung totoong magnanakaw. Diba? O so ikaw si Bongbong Marcos, hindi mo binivet kung sino yung mga mga kakandidato sa sa ticket mo. Siyempre mamimili ka. Ayaw ko tong taon na to. Tanggalin niyan kasi magnanakaw yan. Takin mo magnanakaw pala kung totoo magnanakaw pala si Bong Revilla tapos kinandidato mo. Bobo, 'di ba? O ngayon, 'yun ang kanilang alibay. O. Siyempre, kailangan magkaroon ka ng alibay. Pag gumawa ka ng krimen, kailangan meron kang alibay. Makikipagtransaksyon ka ba? Direkta hindi. Gagamitin mo yung mga tao mo to transact. 'Yun yung alibay mo eh. 'Di ba? Yung plausible deniability, tama? Oh, so eto na ngayon, eto na. Oh, yan ang sasabihin nila. Alyado namin 'yan. Dito makikita ang gobyerno natin walang kinikilingan kahit kaalyado ipakukulong. Oh, 'di ba? Ang ganda. Oh, 'di ba? 'Yun ang script. Oh, kahapon nung nag-vlog ako tungkol dito, 'yun na yung sinabi ko sa inyo. 'Yun na yung sinabi ko na sabi ko napaka-predictable nitong mga bobo na to eh. Ito yung mga kriminal na putang ina niya nang-hold up nang walang mga takip yung muka. Ganyang kabobo gumawa ng krimen niyang mga yan. Gagawa lang ng alibay, putang ina, huling-huli pa. Hindi pa nila nilalabas tong statement na to. Nagawa ko na yung statement kahapon sa vlog ko. O true enough, nung narinig ko tong press conference at sabi ko putang ina, ang galing. Ang galing, putya talagang yung kung ano yung naisip ko, yun na yun. Kung ano yung sinasabi ko na alibay nila, yun na yun. Parehas na parehas yung sasabihin dito ni Claire Castro. Pakinggan nyo. Dahil ang Pangulo, sinabi ng makailang beses, ulitin ko po, walang sinasanto. Kaalyado, kamag-anak, kaibigan. Walang sinasanto, kamag-anak, kaalyado, kaibigan. Ayun na. Doon sa kaalyado may tumama. Pero yung kamag-anak, kaibigan. Putang ina, walang kaso si Martin Romualdez. Siya mismo ang nagsasabi na si Martin hindi konektado. Putang ina, yan ba yung walang pinapanigan? Yung anak niya lumabas. Oh, anong sabi niya? He's doing a great job. Si E.S. Bersamin, lumabas yung pangalan. O anong ginawa? Kunyari tinanggal. O si Pangandaman, kunyari tinanggal o nag-resign. Pero may kaso? Wala. O yan ba yung walang kinikilingan? Putang ina, sabi ko nga huling-huli kayo sa akto dito mga boss. Kung kinakailangan maimbestigahan, imbestigahan. Yan po ang utos ng Pangulo. Okay, Bong Revilla. Ma'am, he said it seems na hindi nasunod yung due process following sa developments ng kaso niya. May we get palas po. Hindi po ako spokesperson ni dating Senator Bong Revilla. Kung ano man po ang kanyang nararamdaman ay igagalang po natin. Tanga, hindi ka naman sinasabi. Pinasasagot ka lang, due process. Wala daw due process. O sabihin mo, ako sa tingin ko may due process man. Pero sino bang nag-asikaso ng kaso na to? DOJ, Ombudsman? O you should ask Ombudsman if nasunod ba yung due process. Kasi para sa akin nasunod. But I'm not privy to tell or to answer that because hindi naman ako spokesperson ng DOJ, ng Ombudsman, so I cannot answer for them. Although they will directly report to us and sa mga nakarating na report sa amin, may due process naman. Pero it's better kung sila yung sumagot kasi yung timestamp ng proseso kung papaano umandar itong investigasyon kay Bong Revilla, masasagot nila.
Oh, I can answer actually, pero I'm not the right person to... Ganun pero hindi. Hindi daw siya spokesperson ni Ramon Revilla, which is hindi naman sinasabi spokesperson ka, tanga. Oh, pero, kita mo, may sagot pa rin siya. Pero in general, yan po ang talaga magiging... Hindi pwedeng in general, spokesperson ka eh. You're not allowed to give your personal opinion sa mga tanong ng media. Ang sasabihin mo lang kung ano ang posisyon ng Malacanang. According to the President, according to the Office of the President, according to Malacanang, hindi pwedeng in general, hindi yan lecture, hindi ka naman teacher. So hindi ka pwedeng maging generic dyan. Spokesperson ka eh. Sabi ko nga, hindi mo talaga alam yung trabaho mo, engot ka talaga eh. opinyon at damdamin ng isang naaakusahan. At yan po rin ang kanya magiging depensa para po mapakita sa taong bayan na siya ay walang kinalaman. So it's just normal for an accused. Yusek, with the Okay man yung sinabi niya. Which is talagang normal yan. In any accused, talagang magdi-deny. Parang si Bongbong, sinabihan na addict, syempre magdi-deny. Si Bongbong, sinabihan mo magnanakaw, syempre magdi-deny. Si Romualdez, magnanakaw, syempre magdi-deny. Si Sandro Marcos, magnanakaw, syempre magdi-deny. Oh, so it also applies sa inyo. Actually, mas maraming akusasyon sa inyo kaysa dun sa mga inaakusahan ngayon eh. They will all deny. Why? Meron mga kriminal na aamin. latest turn of events, in particular, itong nangyari kay dating Senador Bong Revilla, simula na ba ito ng pagpapanigot doon sa mga big fish? Patakin na to. Sabi ko nga sa inyo, yung media kasapakat eh. Pantakin mo yung tanong, planted na planted. Ito na ba yung sinasabing big fish? Utangin na. Sa tingin mo, big fish yan. Nagsalamin ka pa naman pero bobo ka. Big fish yan? Naging big fish yan. Alam mo kung sinong big fish? Ha? DPWH. Si Speaker Romualdez. Si Sandro Marcos, si Zaldico, at saka si Bongbong Marcos, at saka si Kimbo. Oh, yung mga nasa appropriations, at saka yung mga nasa Senado na din. Yung nasa BICAM, yan ang mga big fish. Dahil sila, yung putang ina nagplano ng pagnanakaw sa GAA. So, yan yung mga big fish. Putsang ina, nung kinalaman ni Bong Revilla dyan, hindi naman siya signatory ng GAA. Hindi naman siya ang bumuo ng budget ng DPWH. Ang dami namang may insertion. Kahit nga si Risa Ontiveros, napakaraming insertion eh. Lahat naman may insertion. Putang ina, bakit si Bong Revilla lang yung ikinulong? Na nasasangkot sa flood control project? Hindi po siya simula. Halos nasa gitna na nga po siguro tayo eh. Nasa gitna na. Putang ina yan, nakulong si Bryce Hernandez, si Diskaya, kinang inan yan. Si Bryce Hernandez, errand boy lang ni Alcantara eh. Siya yung nakulong. Ay, nako. Sabi ko nga sa inyo if there is someone who's least, siguro least guilty, yung Diskaya tsaka yung Bryce Hernandez, pero sila yung nakakulong. Yung least guilty, nakakulong ha. Yung most guilty, which is Alcantara, na boss ni Bryce, at si Bernardo, na boss ni Alcantara, sila yung libre, sila yung free. Sila yung naka-witness protection program. Pwede ba naman na naka-witness protection program yung most guilty? Because between Diskaya and Bryce Hernandez, most guilty yung dalawa, boss nila yun eh. Sila yung nagsasabi kung anong proyekto, nagbibigay. Sila yung nangongolekta ng pera. Taga-deliver man lang to sila Alcantara eh. Ay sila sila Bryce Hernandez eh. Hindi ba yun ang sistema ng maging state witness? Least guilty ka. Oy, bakit nakakulong si Bryce? Dapat nga si Bryce at saka si Diskaya sila yung state witness eh. Because sila yung least guilty. Paano makukulong sila? Sila yung most guilty. Putang ina, sila yung leader. Yung Bryce Hernandez na tagahatid lang ng pera, putya siya ang most guilty. Si Diskaya na contractor na ang nagbibigay ng kontrata sa kanya, DPWH, si Alcantara. Tapos siya ang most guilty. Paano nangyari yun? Least guilty mga yan. Ang most guilty, yung nag-uutos sa kanila, yun ang boss nila, yun ang most guilty. So within or between Alcantara and Bernardo at itong Bryce Hernandez tsaka Diskaya,
Ang most guilty, yung boss na nag-uutos sa kanila. O, tingnan mo, nakakulong yung dalawa. Dito mo malalaman na talagang katarantaduhan to sinasabi ni Claire Castro na big fish yung mga yan. Paano naging big fish yan? Gago. Loka-loka ka talaga. Ang big fish, nandyan sa Malacanang, paparty-party. Dahil tandaan po natin bago magpasko, marami na po ang nagkaroon ng warrant of arrest. Marami na na-issue ng warrant of arrest. Isa rito, hindi lang siguro tinuturong ng iba, na big fish ang Diskaya. Anong big fish yung Diskaya nga? Contractor sila. Nandito sila sa pinakababa. Si Bryce Hernandez, medyo nandito sa taas niya. Si Bryce Hernandez, taga DPWH. Si Bryce Hernandez, inuutusan lang nitong mga boss sa DPWH, Alcantara yun at saka si Bernardo. At sila din ang nagsasabi sinong contractor ang mananalo dito. Kasi depende kung sinong contractor magbibigay ng porsyento eh. Mag-a-advance ng porsyento eh. So sinong most guilty and least guilty between Bryce Hernandez and Diskaya? Ditong dalawa na nasa taas nila na nag-uutos lang sa kanila. Ang inan to, bobo. Pati ba naman yung pag-categorize whether least guilty and most guilty, hindi mo naiintindihan, Claire Castro? Hay, nako. Wala talagang utak tong aling to. Sila po ay naaresto. Si Sara Diskaya ay napa-aresto, napakulong bago magpasko. So, hindi po ito yung initial na pagpapanagot sa mga sinasabing big fish. Yusek, follow-up lang doon kay Senador Bong Revilla. Anong naging reaksyon ng Pangulo? Nalungkot ba siya lalo't alam natin na magkaalyado sila and kasama... Di ba? Planted na planted eh. Ang ina ganyan ang media. Planted yung mga tanong. Magkaalyado sila. Ayun na nga. Siyempre, ayun na nga. Nakita nyo naman, kaalyado sa inyo na nanggaling, di ba? Isang patunay yan na ang Presidente Marcos walang pakialam. Alyado niya, kamag-anak niya, bla bla bla. Wala siyang sisinuhin. Basta ma-solve itong issue. Putang inang galing. Ang galing, di ba? Huling-huli. Sapul. So ganun lang. Sabi ko nga sa inyo, kasapakat yung mga putang ina niyan. Kasapakat yan. Yung mga tanong ng mga yan, planted. Pucha or else, di ka makakapagtanong. Di ba? Pinalutang nila yung kaalyado. And then, proud na proud sila dyan. Yes, kaalyado yan. Walang alyado. Ganyan din sinabi ni Erap nun. Walang kamag-anak, walang kapami-pamilya. Ayun, impeached. Plunder din. Pucha yan. pa siya sa ticket nung huling senatorial election. Anong naging pakaramdam dito ng Pangulo? Una pa lang po nabanggit ang pangalang Senator Bong Revilla, doon pa lang po nag-react na po ang Pangulo. At syempre nagulat po siya dahil kaalyado niya po. Pero sabi nga niya po, makailang ulit sabihin niya, kahit nga po kaalyado. Yan, palakpakan. Tayo na kahit kaalyado. Style. Style. Huli. Alam na namin yan. Sabi ko nga sa inyo yung scheme na ginagawa nila, itong moro-moro na ginagawa nila ngayon, itong pagsasakripisyo nila kay Bong Revilla, huling-huli na natin. Mga unang vlog natin, sinasabi ko na sa inyo yan. Ngayon lang nila sinabi alam ko na yung statement na bibitawan nila. Lahat yan planado. Ang problema, ang bobo nung nagplano, very predictable. Very predictable, mga bossing, yung kanilang play. At syempre, kasama nila yung media. Syempre yung media, isa din sa mga kailangan may papel na gagampanan yung media. Kunyari, biglang ifo-float nila yung yung idea, tapos they will kukunin yung idea na yan, kukunin ng administrasyon para gamiting, parang bragging rights yan na. Tignan nyo? Yan ang sinasabi ko sa inyo na ang presidente, kahit sino, kahit kaalyado, talagang ipakukulong kung talagang makakasuhan, kung dapat makasuhan. Basta sangkot, walang sisinuhin. Di ba sinabi na ng Pangulo, di anghel na anghel si BBM. Di para siyang bayani, di ba? Wow. Ibang klase. Kung kailangan imbestigahan, dapat imbestigahan. Just a clarify. Ayun lang. Tanginan yan. Bolahan. Inan nyo. Kami pa lolokohin nyo.
Mga ulol kayo. Tanginan nyo. Wag kami. Oh, at dyan nagtatapos ang ating palatuntunan ngayon. Abangan nyo, mag-upload pa ako ng marami ngayong araw. I-like, i-share, mag-comment kayo. Nababasa ko yan, hina-heart ko yan, at napapanood nila yan. So at least nakikita nila na, putang ina, hindi talaga tanga tong mga banateros na ito. Check na check nila yung kabobohan na ginagawa natin. Oh, check na check namin yan. Sabi ko nga sa inyo, di man ako abogado. Di naman ako special na tao. Hindi nyo nga ako dapat paniwalaan dahil wala naman akong kwenta. Oo, sabi ko nga sa inyo, lahat ng sinasabi ko rito, opinion ko lang, pero malamang yung opinion ko mali. O kaya wag nyo akong pakikinggan, di ba? Pero tingnan nyo, tugma, di ba? Palakpakan. Ganyan ang Banateros. Kita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang